Kaubot. Makaradol, Fred Padernos. Istorya Pakaradol! Ito na ang sinasabi ko, na tumitindi talaga ang labanan, ang bangayan ng dalawang senador na sila Senador Ping Lacson at si Senador Alan Peter Cayetano. May kinalaman ito sa investigasyon na ginawa ni Senador Ping Lacson sa mga project na flood control project sa Taguig City, Taguig Pateros, na lugar ni Senator Alan Peter Cayetano na kung saan siya ay nanilbihan bilang mambabatas o congressman sa mga nakaraang mga taon. Itong pangangalkal na ito ni Senator Ping Lacson laban kay Senator Alan Peter Cayetano ay resulta na ito sa kanilang bangayan. Nagpapatuloy, nagtitirahan ng mga ito. Tumitira si Senator Alan Peter Cayetano kay Lacson sa pamamagitan ng kanyang live selling o itong Facebook Live. Habang si Senator Ping Lacson naman sumasagot pero hindi Facebook Live. Post lang sa kanyang Facebook. Nagpo-post siya ng mga information actually. Hindi basta atake. Nag-a-announce siya ng mga information na kanyang ginagawa sa kanyang investigasyon. Kung anong nadodiscover niya, yun ang pinopost niya. Kagaya na lamang nito. Dahil sa sinabi niya noon, naimbestigahan niya ang flood control projects anomaly sa distrito noon ni Senator Alan Peter Cayetano, ay talagang kanyang tinutuhanan. At nitong linggong ito, si Lacson at ang kanyang team na mga investigador ay nagsumiti na ng mga ebidensya doon sa ombudsman na ngayon ay sumasailalim na ng evaluation ng ombudsman kung dapat kasuhan at kung ano ang dapat ikaso kay Senador Alan Peter Cayetano. Ano-anong mga ebidensya ito at ano-anong mga nadiskubre sa investigasyon ni Senador Ping Lacson? Ayan ang sinasabi ko Pag kay nangalkal ka ng mga isyu ng politiko, ay sigurado rin na ikay kakalkalin. Kakalkalin rin ang iyong mga ika nga sa Tagalog, yung mga baho. Ito, nagkakalkalan na silang dalawa. Ito, mabilis mangalkal ito si Senator Ping Lacson, investigador nga ito di ba? Dating PNP chief, magaling na investigador, at maraming mga alyado na mga hasa, trained, mga dalubhasa sa investigasyon. Hindi lang basta investigasyon, talagang dokumentado yan. Marunong maghanap ng mga kung saan hahanapin ang mga ebidensya na magpapatibay sa kanilang investigasyon. At ganoon ang ginawa. Kaya sila nakapag-submit ng mga ebidensya sa ombudsman. Ano ang mga nakita niya? Sa kanilang pag-iimbestiga, mula sa 2020 hanggang 2025 pa lamang na mga project doon sa Taguig, sa flood control projects at iba pang mga infra projects, ay nakakuha ang Taguig ng nagkakahalaga ng 14.4 billion. Bravo. 14.4 billion na mga projects na noon ay nasa kapangyarihan bilang kongresista itong si Senator Alan Peter Cayetano sa Taguig Pateros. Inunguna pa. Nauna pa sa 2020. Meron pa. Itong pinag-uusapan between 2020 to 2025 pa lang ito. Meron pang nakita ng mga ibang projects na patuloy pag iniimbestigahan ngayon. May mga instalasyon pa sa General Appropriations Act na sinasabi. Lahat ng ito ay lalabas eventually sa kabuuan na investigasyon na ginagawa ng kanyang kapwa-senador na kanyang best friend, si Senator Ping Lacson. So, ano mangyayari ngayon? Ang mangyayari niyan, ganyan.
base sa mga ebidensya, titimbangin, i-assess ng mga investigador ng ombudsman. Ngayon, pag may nakitang kamalian na tutukoy doon kay Senator Alan Peter Cayetano, ay more or less siguro alam nyo na ang mangyayari. Gaya ng mga nauna. May sinasabi nga dyan kukumplito daw siya sa mga litrang BJMP. Ano daw yung BJMP? Yung B ay Bong. Yung J, Jinggoy. Yung M, Marcolita. Itong P daw, Peter. Anong pangalan ni Senator Peter Cayetano? Ni Alan Peter Cayetano. Kaya siya daw ang kukumpleto ng BJMP. Yan ang lumalabas sa mga social media post ngayon. Malamang yun ang mangyari. Kapag natunton base sa ebidensya, ang sinasabi kung saan dinadala ng ebidensya ang kaso, ay doon tutumbok kung sino ang dapat kasuhan at dapat makulong. Paano ngayon pag ang mga ebidensya na yan na sinumiti ni Lacson ay tumumbok doon kay Senator Alan Peter Cayetano? So, ibig sabihin yan, siya ay kakasuhan kapag kayan ay humulog na maging plunder, abay magiging non-bailable na naman yan. At kapag plunder, lalo-lalo na siya ay talagang nakikipag-tunggalian sa administrasyon, ay mas mabilis pa sa alas 4 na lalabas ang warrant of arrest niyan. Pag lumabas ang warrant of arrest, alam nyo na ang susunod na mangyayari. Gagalugaring ka agad kung saan siya makikita kung hindi siya voluntary mag-surrender. Pag nag-surrender, anong susunod? Ay alam nyo na yan. Pag nag-surrender o kaya na-aresto, alam mo susunod yan, booking proceedings, mugshot, magsusuot ng yellow na t-shirt, may hawak na placard na mugshot, may pangalan. Ha? Tapos, may medical exam para ba sigurong nasa maganda siyang kalusugan. At ang susunod yan, kapag naman ay nakulong na, magkakaroon na yan ng maraming sakit. Ha? May sakit sa kuwan, kaya magre-request na ng hospital arrest, mga ganon. Di ba, kilala nyo yung mga nauna, ganon na nangyari. Halos memoryado ka ng mga ganyan, Jesus Maria Joseph. Pagka yan ay na-aresto, natapos ang proseso, saan dadalhin? Wala nang iba, kulungan na. Magsasama-sama na sila. Makukumpleto na ang BJMP. Yan ngayon ang nagpapasakit lalo sa ulo ng senador na ito, Senator Alan Peter Cayetano. Pero sinasabi niya, kaya naman daw niyang harapin. Sige, diharapin. Diharapin, nandyan na yan eh. Talagang harapin niya yan, sa ayaw niya at sa gusto. Pero tuloy ang investigasyon. Meron pang isa. Maliban dito sa tagig na problem na ito sa mga flood control. Paano yung isa pang kaso na kinakalkal rin ngayon ng NBI? Yung tungkol sa 2019 SEA Games. Bilyon-bilyon din ang pinag-uusapan doon. Paano kung sa mga susunod na linggo, lalabas na rin ang investigasyon, kakasuhan niya, warrant of arrest na naman. O di magdudubli na, kanyang warrant of arrest. Sino pa? Ang mas matindi dito, sa tagig flood control anomaly na ito, yung titistigo pa laban kay Senator Alan Peter Cayetano, yung kanyang nakababatang kapatid, si Mr. Lino Cayetano. Ayon ito kay Lacson. Anong ibig sabihin yan? Talagang mahidwaan sa dalawang magkapatid na ito at maaaring mayroon ding malaking nalalaman ang kapatid nito sa mga gawain ng kanyang kapatid. Kaya, dahil naisumite na ito sa ombudsman na mga usapin na yan at nandoon na nga kailang ini-evaluate, ay walang iba tayong hihintayin kundi maghintay
anong kahinatnan, anong ilalabas na susunod na mga balita, development ukol sa kaso na yan. At yan ang ating aabangan dito sa ating sama-samang balitaan. Dito pa rin yan sa Istorya Pakaradol. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.